Ayan, no? Hindi nila sinabi marathon pala to. Akala ko marcha lang. Grabe. Pamili ka. Dito na makahabol. Yan ang masasabi mo una sa lahat, walang bayad. Bakit? Kitang-kita nyo naman, hindi nagtatago yung mga aktivistang mga NPA nakagano no, may hawak na tarpaulin nakatago yung mga muka. Alam mong binayaran. Unlike dito, kita nyo naman, iba-iba pa nga yung sigaw. Bakit? Kasi organic di ba? Pag organic ka, iba-iba yung sigaw, hindi kayo tinuturuan, o iba-iba yung tarpaulin. At alam mo, mamaya may kikwento pa ako sa mga inside story. Mga inside story. Gusto niyo malaman? Unya. I think, eto talaga, yung people power noon, nung EDSA, walang nag-utos. Nagkaroon ng sama-sama from different walks of life, different parang group of people, iba-iba. Although, minando ng mga komunista, pero naging yun, organic ika nga. But again, the world already changes. Tama ba? Change or whatever. Basta kung ano yung tamang English yun na lang. Huwag na kayong maano dyan. The world changed. Hindi pala changes. The world changed. Nagbago ang mundo. At nagbabago pa. Ang tunay na people power ngayon ay wala na sa Pilipinas. O masasabi nating, mas magandang sabihin, hindi lang sa Pilipinas. Worldwide na po. Dito mo makikita na ang bawat Pilipino sa iba't ibang dako ng mundo. Kasi dumami na rin ang OFW ngayon . Unlike noong 1986, hindi ganun kadami. Ngayon, doble, triple, o more than that. At marami sa atin nasa ibang bansa na. Kumalat na tayo sa ibang bansa. Ang lahing Pilipino, kumalat na po. Kaya ang tunay na people power ay nasa buong mundo na. Ngayon, bakit importante ho itong ginagawa natin? Bakit po ba masasabi natin na kailangan nating gawin ito? Di ba? Pakikinggan ba tayo? Yan kagad ang tanong natin. Anong mangyayari dyan sa kada rally ninyo? Ano lang yan? Ngayon lang yan. Sa susunod, wala na yan. Hindi na kayo, wala na kayong passion. Hindi na. Yun ang akala ninyo. Dahil mga kababayan, ang ginawa ng administrasyon ni Marcos, ang ginawa ng gobyerno ni Marcos, dinala niya ang laban sa international scene or community. Bakit? Dahil sa ginawa ng gobyernong ito na puwersahang iligal na binitbit si Pangulong Duterte sa ibang bansa, nagsimula na ang international arena. Nagsimula na labanan internationally. Ibig sabihin the world is watching. Yun ang pagkakamali ng Marcos administration. Akala nila dahil sa pag-alis nila kay Pangulong Duterte, mawawalan na ng suporta ang mga Duterte supporters. Ang hindi nila naisip, lalong nadagdagan. Yung mga natutulog ang damdamin, lalong nag-init. Yung mga ayaw makialam, ngayon nakialam na uli. Yung may ibang iniisip, ang iniisip ngayon si Pangulong Duterte na. Dahil sa mali ninyong ginawa na pagdukot, illegal, binitbit nyo si Pangulong Duterte sa ibang bansa. Nabuhay ang mga Pilipinong hindi nakikialam. Kasi alam naman natin yan Mahirap, hindi ho tayo, lalong-lalo na ho pag nasa ibang bansa tayo Pero hindi mo ba mapapagkaila
Kahit ikaw ay nag-i-Ingles, kahit ikaw ay nagninihongo, kahit ikaw ay nagko-Korean o Chinese o whatever language na ginagawa mo, ang puso mo, pagbali-baligtarin mo ay Pilipino pa rin. Kahit nasa ibang bansa ka, Pilipino ka pa rin. Uuwi ka sa Pilipinas. At kahit anong gawin mong pagbabago ng itsura mo, kahit mukha ka ng Chicano, ang tingin pa rin ng ibang lahi, ikaw ay Pilipino. At dahil doon, apektado ka sa nangyayari sa bansa mo. Yun ang katotohanan. Kaya bilang Pilipino sa ibang bansa, whether you are an OFW o migrant worker or resident ng bansa na yun, hindi mo mapapagkaila na ang tingin pa rin sa ng tao ay Pilipino. Kaya dapat kang makialam. At ngayon, dahil patuloy na dumadausdos, pabagsak ng pabagsak ang Pilipinas, nanonood nga ako eh. Ngayon lang may nakita ako news. Niratrat ng isang SUV yung sasakyan na isa. Alam nyo ginawa nung isa? Ang lupit mga kababayan. Dumungaw yung bumabaril. May bit-bit na mahaba ah. As in, yung Armalite. Niraratrat yung kabila. Sabi ko, ano na to ah? Anong klaseng gobyerno meron tayo ngayon? Hindi ko biro. Nasa news po yan. Nakita ko lang bago ako magsimula. Sabi ko, ganun nakagulo sa Pilipinas talaga. Tapos makikita mo, nagsashabu sa Facebook. Alam mo, nakwento ko nga sa isang hapon to nakausap ko. Kasi tinatanong niya, what is happening to your country? Blah, blah, blah. Sabi ko, kwento ko. Tapos sabi niya, tinatanong niya, why are you always here? Ginaganyan niya ako. Sabi ko, because in Japan, even if you drink, even if you're drunk or drink, di ba? Maglakad ka sa karsada, walang gagalaw sa'yo. Kahit bumulagta ka pa dyan, walang gagalaw sa'yo. Pagising mo, nandun pa yung cellphone mo, nasa tabi. Bakit? Kinuha, pinulot, binalik sa'yo. Totoo, di ba? Sa Pilipinas, wala. Tapos kaya nga nung tinatanong niya, bakit? Ano bang nangyayari? Tapos kinuwento ko nga yung may makikita kang nasa Facebook na nagsashabu, ganyan-ganyan. Nagtataka siya, what is the government doing? I don't know. Yung totoo lang yung nasagot ko, I don't know. I really don't know. I cannot answer your question. Kasi sa kanila, it's not normal. Pero sa atin, bilang mga Pilipino, normal na yun. Kaliwat kanan, meron niyang kwento si Mocha. Sa harapan niya mismo, na witness niya, ini-snatch yung bag ng isang foreigner ata yun, if I'm not wrong. If I'm not correct. Correct me if I'm wrong. Banat ba? Napunta lang ng Japan, naging ano na yung English mo ah. Hindi, totoo po. Di ba sabi niya pa nga parang sabi daw sa kanya nung tricycle driver, ma'am, normal na po yan dito sa amin. Araw-araw na po yan. Wala namang ginagawa ang pulis. Sa loob-loob ko, mga kababayan, ganun ang sitwasyon sa Pilipinas. Pabagsak na. Sa tingin ninyo, hindi nakikita ng buong mundo yan? Nakikita yan ng buong mundo. Bakit? Ang news nasa social media na. Yun ang pinagkaiba. Ang social media, international ho yan. So, ibig sabihin, nakikita po ng buong mundo pag they try to... Nakita nyo ba yung mga foreigner na ninanakawan? Meron pang foreigner sa Boracay, ginahasa, tas pinatay. Sa tingin nyo, hindi kumakalat yan? Eto pa, meron pa kay kwento ha. Nung nasa Hong Kong kami, may nakausap akong Chinese. Chinese na ano. Tapos tinanong namin, why are you not anong favorite place mo to visit? Tapos alam mo, eto ano to young adult to ito. Tapos alam mo, sad to say, sinabi niya, the least na gusto nila mag-visit is sa Pilipinas daw. Sabi ko, why? Remember the Hong Kongers, Hong Kongers ba tawag doon? Oo, mga taga Hong Kong na doon sa hinostage nung isang, ewan ko, isa bang pulis yung nag-amok sa bus sa Luneta. Nung nabalitaan daw nila yun, kumalat sa Hong Kong yun and they don't want to go in the Philippines anymore. Ganun naman talaga epekto, di ba? Pag merong lahi nila
na nayari o sabihin na nagawa ng krimen sa Pilipinas, ayaw na nilang pumunta. Imagine niyo yung balita na taga-ibang bansa na pinatay, na ginahasa sa Boracay ba yun? I don't know kung tama yung ano ko ay yung naalala ko. Hindi ako sure kung ano yan. Baka mamaya may mali ako eh. Pero gayon pa man, sa Pilipinas. 'Di ba? Tapos, sa tingin ninyo hindi mababalita yun sa bansa nila? So, pag nabalitaan yun, anong iisipin nila sa Pilipinas? Hindi safety. 'Di ba? Ganun lang naman eh. Kasi the best marketing para sa tourism, yung gaano ba kaayos ang bansa mo? Yung mga tao, lalo na ngayon, usong-uso vlogger ngayon, di ba? Mentakin mo, puntahan ka ng mga vlogger sa Pilipinas, tas madudukutan ka. May experience ka. Meron nga kumalat, di ba, isang vlogger na niloko ng taxi? Kumalat din yun. Imaginein mo, yun na nangyayari sa Pilipinas. Ngayon, Pilipino ka. Di ba? Iisipin mo ngayon na wala namang epekto sa amin. Hindi. Ang tingin pa rin sa'yo ng mga ibang lahi, dyan yung mga mandurukot, dyan yung mga minanggagahasa, dyan yung mga adik. Alam mo yun?